Kung gusto mong mahuli ang partner mong manloloko, ganito ang gawin mo. Number one, pansinin mo ang consistency ng storya niya. Tanungin mo siya casually sa magkaibang oras kasi ang mga taong nagsisinungaling, nalilito yan sa detalye. Number two, pansinin mo ang pattern ng kilos niya. Kung kailan siya madalas nawawala, sino ang madalas niyang kasama at ano ang dahilan kung bakit nagbago ang routine niya. Number three, obserbahan ang body language at effort niya. Kapag iwas eye contact, mabilis mairita, parang walang gana makipaglabing-labing o makipagbimbangan at sobrang defensive. Number four, tingnan mo kung may emotional distance na. Kung dati ay interesado siya sa'yo, pero ngayon parang nauobliga na lang na makipag-usap sa'yo. Number five, huwag mong ipahalata kaagad na naghihinala ka na. Kasi minsan mas mabilis lumabas ang totoo kapag kampante ang tao at akala niya wala ka pang nalalaman. Number six, magtanong ng diretso pero kalmado. Kasi mas maraming umaamin kapag hindi mo inaaway kaagad. Number seven, magtiwala sa ebidensya, hindi sa sinasabi ng partner mo. Like kapag nakakakita ka ng messages, inconsistency at pagbabago sa action niya, sigurado na yan. At eto pa, dagdag tips ko sa inyo, subok ko na to, kaya pa-bonus ko na lang sa inyo. Tanungin mo yung partner mo at yung taong pinagdududahan mo nang magkahiwalay. Pero dapat kalmado ka lang. Kasi sabi nga nila, love your enemy. Kaya kahit gusto mo na silang sabunutan o awayin, dapat manatili kang kalmado para makuha mo yung impormasyon na gusto mong makuha.